UV board, ito ay isa sa nauusong finishing materials para sa ating bahay ngayon. Maganda ba itong gamitin? Sulit ba ito sa kanyang presyo? Ito naman ang isang video for you to learn. Kaya tara, manood. Hi mga ka-Arky! So I guess nandirito ka kasi nagpapagawa ka or nagpapa-renovate ka ng bahay. Ako nga pala ang Kuya Architect at dito sa ating channel puno ito ng mga videos all about house design and construction. May mga info and tips all about design, planning at mga materyales. At iba't ibang mga diskarte para pagandahin at maging maayos ang iyong dream home. So ano pa hinihintay nyo? Kung hindi pa, please do subscribe in this channel para updated ka sa ating mga bagong videos. So sa ating video ngayon, pag-uusapan natin ang mga general info all about UV boards like mga dimension, mga available na design, at kung paano ito i-install. At kung magkano ito mabibili sa market ngayon. At pag-uusapan din natin kung saan ito pwedeng gamitin sa ating mga bahay. So, kung interesado kang malaman ito, tara, let's go! All about UV boards. But before tayo pumunta sa ating main topic, meron na tayong ginawang mga videos all about iba pang mga usong wall finishings at mga claddings, gaya ng mga fluted panels, mga backsplash or walls sa ating mga kusina, at mga banyo. At meron din tayong diniscuss or video all about pising planks naman. Ito yung nauusong sidings sa ating labas ng ating pader na mukhang kahoy pero gawa sa simento. So kung interesado ka rin sa mga topics na to, you can watch these videos later. Links on the description and comments below. Now let's go back sa ating main topic. Ano nga ba ang isang UV board? Well, sa hindi pa nakakaalam, yung mga UV boards ay yung mga maninipis na mga plastic sheets na nausong bilang decorative finishing sa ating mga pader. So instead na maglagay ka lang ng pintura sa ating mga walls, pwede mo itong kabitan o dikitan ng mga UV boards na usually may mga stone design finishes gaya ng mga marble at iba pang mga eleganteng stone design. Mas aesthetic itong tignan compare lang sa simple na paint finish ating mga pader. At di hamak na mas mura ito kaysa bumili ka ng mga mamahaling bato as cladding doon sa ating mga walls. Dahil nga gawa lang ito sa plastic, lightweight lang ito at easy to install. At waterproof din ito, kaya mas madaling linisin gamit ang basahan na may tubig. So, bakit tinawag itong UV board? Well, sa proseso ng paggawa nito, dumaan ito sa UV light, yung kanyang protective layer, para tumigas or mag-harden yung protective coating na nagko-coat or nagpo-protect doon sa stone ng mga design ng mga boards na ito. So basically, meron itong PVC board or base na merong mga design at merong protective layer cured by the UV light. Kaya tinawag na UV board. So PVC to. In other words, gawa ito sa plastic. So ngayon na alam na natin ang mga basic info, magpunta naman tayo sa isang tindahan na nagbebenta ng mga panels para alamin natin ang available na mga designs, mga presyo at yung mga dimensions nito. So nandito tayo sa isang tindahan na nagbebenta ng mga UV boards at titignan natin ang mga available na mga design at dimensions ng mga panels na ito. So based dito, ang dimension ng isang board ay nasa 1.2 by 2.4 meters. Para lang itong kasing laki ng plywood at may kapal na 3 millimeters. At ang presyo per board ay nasa 1,300 to 2,300 ang presyo. So makikita natin yung mga available design, no? Merong mga dark na marble, merong gray, meron namang white at gold na combination. So ito yung mga available na design na pwede nyong pagpilian. So ayun yung mga presyo at ang mga designs na available ngayon sa market. Ngayon pag-usapan naman natin ang iba't ibang application nito sa bahay at kung paano ito ini-install. So paano nga ba kinakabit ang isang UV board sa ating mga pader? Well, simple lang.
And the most common way para ito install sa ating mga walls ay ang paggamit ng mga industrial or construction adhesive. Yung mga no more nails, no nails, or iba pang brand na mga industrial adhesive na mabibili mo rin sa mga hardwares. And syempre, bago mo ikabit yon sa ating pader, dapat make sure mo muna na malinis yung ating mga walls. Walang mga alikabok at hindi ito basa. Mas maganda kung naka-skin coat na yung walls para level talaga or smooth lang yung surface na pagdidikitan. Kung naka-CHB, naka-hollow block lang or rough finish lang yung inyong mga walls, ay pwede naman itong kabitan muna ng framings at maglagay ng mga backboards gaya ng plywood or picing board para again meron kayong level at smooth na surface na pagdidikitan ito. And kung na-ready mo na yung inyong pader or yung kanyang backboards, simple lang naman, kumuha lang ng adhesive, mag-apply nito generously sa likod ng UV board at syempre, idikit lang ito sa ating pader at i-press para ma-secure yung panel na yon. Mag-wait lang kung kailan matutuyo or magiging effective yung inyong adhesive doon inyong walls. So compared sa mga bato or sa tiles, ay simple lang talaga yung installation nitong mga UV boards. Now after natin mapag-usapan yung installation, punta naman tayo sa application naman. Saan-saan nga ba ito pwedeng gamitin sa bahay? So commonly ginagamit ito pang interior na finishing or sa loob ng ating bahay. Of course, commonly ginagamit ito bilang accent wall dito sa loob ng ating mga spaces. Tulad sa ating mga dining area, yung sa ating mga bedroom, at the back of our headboard, pwede yun. At isa rin sa pinaka-common na interior application nito ay ang paggamit ito as accent wall sa ating mga TV walls. Tulad ng mga design nito. So, actually, mas mura itong alternative para sa mga fluted panels na nagiging common din na finishing sa ating mga walls. Sa mga dugtungan nito ay pwedeng hindi maglagay ng gap or di naman kaya pwede rin gumamit ng grout sa tiles. At meron ding gumagamit ng mga silver or golden na mga trims para maging aesthetic din yung kanyang mga joints or dugtungan. Anyway, since napag-uusapan natin yung TV walls, meron na tayong ginawang video all about the renovation of our TV wall dito sa bahay. So if you want tips on design, materials, at mga lighting information regarding sa pagpapagawa ng TV wall, pwede mong panoorin ang video. Links on the comments and description below. Now, pwede bang UV board sa ating mga bathrooms? Yes, pwede. Kasi nga waterproof naman ito. Pwede itong gawing accent wall sa ating mga vanity mirror or sa ating mga lavatory. Pwede rin itong install behind sa mga ating mga toilet bowl para maging aesthetic naman ang part nito sa banyo natin. But hindi ito advisable para sa ating mga shower areas. Kasi expose ito sa high amount of moisture or tubig. Yung likod niya na pinagdikitan natin or nandun yung adhesive ay maaring magkaroon ng pag-growth ng molds. Especially kung hindi ito na properly sealed, yung kanyang mga dugtungan doon sa shower area, pwede doon manuot yung tubig at again mag-create ng pagtubo ng mga molds doon sa likod. Pero kung gusto mo talaga ng UV boards doon sa shower area, make sure lang na properly sealed ang kanyang mga dugtungan or yung mga kanto niya kung saan nagmi-meet yung dalawang panel. Mostly ginagamit na pang seal yung mga silicone sealant. Yun ang ina-apply doon sa corners or yung sa again dugtungan ng mga panels para hindi ito pasukan ng tubig. But to be sure, wag mo na lang gamitin yung UV board sa shower area para iwas growth ng molds at hindi mo na kailangang i-check yung sealant na natatanggal ba from time to time. So again, mas prefer yung tiles or yung mismong paint finish na lang doon sa shower area ng ating banyo. Now, pwede bang gamitin ng UV board sa ating kitchen? Well, pwede as backsplash sa ating mga lababo, but hindi talaga ito ideal sa mga area na malapit sa kalan or any appliance na nagge-generate ng init. Kasi again, gawa ito sa plastic. Kaya kung na-expose ito ng high temperature, maaari ito mag-warp or ma-deform. So again, iiwas natin, especially dun sa ating areas kung saan tayo nagluluto.
Pwede ba ang UV board sa ceiling? Yes, especially kung magiging itong accent ceiling or yung sa central part ng mga cove lighted na mga ceiling design. But kung gagamitin ito sa kisame, make sure na meron kayong ceiling board na pagdidikitan. Hindi ito pwedeng rekta sa ceiling frame. At bukod sa mga adhesive na gagamitin, dapat i-secure din ito ng board gamit ang mga screws, rivets at mga special clips. Kasi nga yung sa kisame na application mas mabigat yon kasi gravity mismo yung kalaban mo doon. Now, pwede bang gamitin ang UV board sa exterior or labas ng ating mga bahay? Yes, pwede naman. Again, waterproof ito. But dapat hindi ito directly exposed sa init ng araw. Kasi katagalan, mawawala yung kanyang protective na coating. At pag ito'y naulanan, nainitan, ay maaari itong mag-brittle gaya ng ibang mga plastic materials. So kung gagamitin mo man ito sa labas ng bahay, ay ideal or advisable na meron itong lilim or hindi, again, exposed directly sa sunlight. Anyway, may ginawa na tayong mga videos all about cheaper alternative sa mga wall finishing sa labas ng ating bahay. Kung interesado ka dito, check the comments and description for the links sa mga videong ito. Panoorin mo later. So, ayun ang ilang mga important information all about the use of UV boards sa ating bahay. Sana nakatulong ang videong ito. Kung may katanungan kayo or opinion regarding sa topic natin ngayon, isulat lang ito sa ating comments below. Kung nagustuhan nyo ang topic natin ngayon, please do leave a like, share, at kung hindi pa, please do subscribe. Muli, ito yung Kuya Architect. Deserve mo ang maayos at magandang bahay.